Hello mga sisis! Welcome back to my channel! And for today's video, we're going to the archive and get back the 2016 makeup. To be a hater pero ako lang ba yung nauumay na sa clean girl makeup? Now, 2016 makeup is trending again. So, I would like to show you how I do my makeup before. And then, share ko din sa inyo yung mga tips and tricks na natutunan ko before na until now ina-incorporate ko pa rin sa makeup routine ko. And to hit two birds with one stone, ikikwento ko na lang din sa inyo kung ano yung nag-push sa akin para i-pursue ko yung paggawa ng content dito sa YouTube. Want to know how I create this? Hello! Please keep on watching. Lagay lang ako ng sunblock off cam using this Her Skin Sun Defense na sunblock. Tapos, and then for foundation, syempre 2016 makeup, kailangan full coverage talaga yan. So, as of the moment, ang pinaka full coverage na foundation na meron ako is yung Pink Flash na foundation. For now, I'll be using the shade 05. Before talaga, bihira yung skin tint, bihira yung BB cream. Before talaga, full coverage yung labanan. No, full coverage na foundation, full coverage na concealer. And so yun, full coverage yung foundation natin. Hindi tayo manghihinayang ngayon sa foundation. Yan. Talagang plastic kung plastic tayo ngayon. Kailangan lahat ng pagkakamali mo, kahit afterlife, yung pagkakamali, kailangan mabubura. I'll be blending it using the beauty blender, no? Yan. Kung tataka pala kayo, ba't ang puti minsan ng foundation ko? Acidic po kasi ako, so talagang mag-tendency na mag-darken yung foundation, no? So I always make sure na yung foundation ko is 2 to shade lighter. Pero mababalance out naman siya with the contour, yan, bronze. Magbabalance naman siya. And blend lang natin yung foundation. So, if na-blend na natin yung foundation natin, I'll be using this Maybelline Fit Me na concealer. Yan. Itong Maybelline concealer natin, talagang until now, nagre-repurchase pa rin talaga ako kasi staple talaga siya. Yan. Before naman sa concealer, nauso yung triangle. Pero now, since full coverage na yung base natin, try na natin mag-lessen yung concealer. Pero gagamit pa rin naman tayo ng concealer na pang-highlight after natin mag-contour. For cream contour, I'll be using a much more darker na foundation. Ito yung Beauty Blender na foundation. Naregalo siya sa akin before without knowing na pumuti ako. So, sobrang dark ng foundation na to for me. So, yun. Gagamitin ko na lang siya for cream contour. It's in the shade 410. No? Ang ganda ng ano to kasi ano lang siya, i-bounce mo lang siya. Yan. Tapos, yung product is gaganto ka lang dito. Yun, gagamitin ko siya pa contour. Yan. Kwento ko sa inyo kung bakit ko pinorsu si pagva-vlog or paggawa ng beauty content.
Before kasi, ay hindi ko sa pagkakaalala ko, I think first year high school when I got my first mobile phone na may YouTube, no? Since then, mahilig na talaga akong manood talaga ng YouTube kasi parang sa pagkakala ko, nandiyan yung pinaka-popular talaga since then. So, yun. Since then talaga, mahilig talaga akong manood ng YouTube. Oo, before pa yun. Siguro, I can say it's in high school. Naalala ko nun si Michelle Di pa lang, si Lloyd Cadena, si Jeffree Star, Patrick Star, si James Charles, Nicky Tutorial, sino pa ba? Ray Hermar, Ralph Wane. Yan yung mga pinapanood ko. Mama Ann Plutz, yan yung pinapanood ko talaga since before. So, yun yung naging outlet ko kung bakit talaga ako nahilig sa makeup. Tapos, habang tumatagal, talagang lumalalim yung pagpamahal ko talaga sa makeup. So, and I can say na nakikita siguro yun ng mga kamag-anak ko since I'm grateful na may mga kamag-anak ako na since alam nila na mahilig ako sa makeup. Lagi na yun yung kapag nakakita sila na bumibili sila ng makeup, parang they always remind me of those things. Kaya fortunate ako na may mga time na binibilhan nila ako ng makeup. Kasi wala pa naman akong wala pa akong um, wala pa akong pera noon. I'm still in high school. So, fortunate ako na nabibigyan ako ng makeup. So, I get to practice. And then hanggang sa talagang lumalim na lumalim talaga yung pagmamahal ko sa YouTube. Dumating sa point na, syempre, lagi ka nanonood ng mga beauty vlogs. Kahit ako lang nag-aayos sa sarili ko everyday, parang wala. Nahihilig akong gumawa ng mga inspiration. Tapos, kapag nag-aayos ako, yun, katulto, ginagawa ko to, nagsasalita ako sa salamin. Alam mo yun? So, talagang, since before naging dream, na parang pumapasok siya sa isip ko na, what if mag-try ako mag-YouTube? What if tulad nila, gumawa din ako ng mga vlogs, gumawa din ako ng mga beauty vlogs. Pero syempre, bata pa ako noon. Wala pa akong ganun kakayanan. I'm not that fortunate para mag-start ng mga ganun. Syempre, marami tayong consideration na dapat gawin. So yun, hanggang nood lang ako, hanggang sa mga grade 9, grade 10. Yun, nagkameron ako ng mga makeup. Tapos talagang naipon ko yung makeup ko. So, I get to practice a lot. Then, I was able to get discovered. Tapos, sumasali ako sa mga competition nun. If aware kayo, pag sa DepEd, meron kasi silang tinatawag na Festival of Talent. So, I was able to join din para sa mga makeup competition. Pag may mga pageant, ako yung tawagin sa school. I was able to practice, and then I was able to do makeup din sa mga contestant. Hanggang sa talagang parang yung passion ko talaga sa makeup hindi na nawala. Tapos yung mga kamag-anak ko sa compound namin, pag may magpapaayos ng kilay, magpapa-eyeshadow, may mga kakasal, magpapaayos. Ako lagi lahat una nilang naaalala. Tapos, parang naaalala ko nung bata pa ako, pumapayag ako na nag-aahit ako ng kilay, nagkikilay ako sa ibang tao, tapos binibigyan nila ako 20, 30 pesos. Pero happy na ako nun kasi parang pakiramdam ko na na-acknowledge ako nun. Tapos, yun, I was able to save. Tapos, I was happy na I was able to
I mean, unti-unti kaya kong mag-provide o kaya mag-ipon for a specific makeup, no? Tas wala, parang naging milestone ko siya. Not until siyempre nag-college na, madami tayong priorities, hindi ko 'to magawang YouTube kasi, um, ang dami talagang consideration, and those things kasi for me hindi siya priority. Hanggang sa nagkaroon ako ng work, I was able to provide mga simple makeup for myself, tas I get to practice more. Pero yun, since ako'y nagwo-work, nag-aaral, parang hindi pa rin talaga naalis sa'kin yung what if gumawa ako ng video, what if madaming what if. So, parang tinry ko siya, and not until now na tinry ko siya na gumawa ng content. For dagdagan pa natin yung nose contour using this DC Cosmetics na liquid contour in the shade Chestnut. Noon, sabi ko nga, tinry ko siya. Sabi ko, what if? Pero, yun nga, hindi naman, for me for you to grow in this industry, ang dami pala talaga consideration. Ang daming nag-seek sa akin, hindi pala ganun talaga kadali. Tapos, so, yun, inaral ko muna siya. I tried. Siyempre, ako naman, gusto ko naman na nandito na tayo. Gusto kong gawin na siya ng tama. It's not just artistry, meron pa rin talagang technicalities behind it. So yun, I know, we're still growing. So, hopefully, as maging fruitful naman yung 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 paggawa ko ng YouTube, no? Pero as long as may passion ka, alam kong dadating at dadating yan sa atin. Oo. Yan, for highlight naman, to highlight my under eyes furthermore, kasi 2016 makeup talaga, bright under eyes. Nandyan yung banana powder, like Kim Kardashian, nandyan talaga yung mga talagang, as in talagang yung sa gitna talaga ng mukha talaga, nakasentro talaga yung parang may spotlight. So, yan, to highlight it, I'm using this Pink Flash na concealer in the shade 03. Yan. Yun lang naman yung story and why I get, I think from, yan, pa-triangle. Usong-uso na since nagsimula ako talaga ng mag-start ako mag-practice ng makeup, uso talaga yung 2016. Pero before na siguro mga 2018 ako na nag-start. Pero talagang unlock din talaga yung 2016 makeup talaga is talagang yun yung standard talaga ng makeup. Though here in the Philippines, hindi siya yung ina-aim. Oo. Maybe may mga gagawa lang siguro ng mga ganong makeup for mga photoshoot. Pero hindi siya katulad ng sa international or sa US na part yun ng daily makeup nila. But for us, kasi Philippines, hindi eh. Kasi humid dito sa Pilipinas, so talagang back then hindi pa naman ganun ka accessible sa weather natin, hindi pa talaga pabor yung makeup. So, uso talaga nun, yung lip tint pulpo. Yan, si Mama Michelle D, Ate Michelle D. Oo, si Ate Raf. Be-blend ko lang yung concealer natin. I'm just going to use a tapping motion para yung concealer natin, nakasentro lang talaga sa gitna. Yan. If hindi pa kayo aware, I am Jana, Francine Espiritu. I am 23 years old. No? I am also a aspiring MUA. Kasi I'm also doing makeup now on others. I'm trying to pursue kung ano talaga yung gusto kong gawin. Hindi pa naman ganun ka-fortunate. Talagang, hindi naman kahit to ka, pero may madami tayong priority. After, panay ako sa 5 magkakapatid. Oo, tumatagal ako talaga sa work, pero alam mo yung sa sobrang dami kong what if, mabilis pa rin talaga ako ma-burnout kasi I cannot see myself na doing that for long term. Of hours a day, parang wala siyang uso. Parang dumadaos lang. Oo, happy ako na nakaka-provide ako ng mga needs ko. Pero parang in the end of the day, parang hindi pa rin talaga ako fulfilled. Kaya to pursue that what if, to try, parang siguro ito na yung para i-pursue ko yung bagay na alam kong meron akong passion. Alam kong nandun yung fire sa loob ko na
yung gusto ko talagang gawin. I'm constantly improving. I can say I'm still learning as of the moment. Pero this is just my third video, so I know I have a lot to improve. Alam kong ang dami ko pang dapat gawin. I know that madami pa akong kailangan effort para marating ko yung fulfillment ng pagiging isang content creator. And then, I will do my best to share things with you, especially regarding makeup, mga affordable recommendation, lalo na mga tulad ko na student. I will do my best to share everything to you. Yun, for under eyes, to shut my under eyes, I'll be using this CC na foundation, powder foundation, yung lighter one. Yun, as a technique, ang gawin nyo lang is ito, yung triangle na to. Wala pang ganito before, pero may mga sponge na. They also use it for under eyes. Yung mga MAC na studio powder, yun yung ginagamit. Ang ginagawa ko yun, press nyo lang siya sa palad nyo para hindi siya mag-cake. Pat nyo lang siya para mag-mattify. Mahirap sa pag-vlog for me, yung editing talaga. Tapos yun, set naman the other parts of my face. I'm using this Maybelline Fit Me na foundation. Yan, set ko lang. Press nyo lang siya, pero hindi ma-disturb yung foundation sa other parts ng face nyo. Kasi yun yung pinaka-fun sa makeup before eh. Yung talagang you get to explore everything talaga. So yun, for tapusin natin yung bronze. Let's just bronze our face. For bronzing our face, I'm just gonna use this Vice Cosmetics Aura Contour in the shade For Sure. Before talaga bronzy talaga eh. Bronzing makeup talaga is, yun talaga yung pinaka-hype. So, i-bronze up natin yung face natin talaga. Talagang tusok ng tusok. To further bronze up my face, Judy Doll na, yung Judy Doll na dupe na contour powder. I will contour my nose using this, yung itong contour na to, yung medyo cool tone. Remember to top the product para hindi ganun kadami yung product na nilalagay mo sa mukha mo. Para hindi siya yung magmukhang muddy. Ang pinapanood ko na talaga si Mama Ann Clothes. Sila talaga yung pinagkakatiwalaan na beauty blogger doon na dati na wala talagang filter kung mag-review. So yun talaga yung pinakalakahan ko. Tapos naalala ko before na pupunta pa ako sa computer shop, tapos magda-download mga YouTube vlog sa memory card using the card reader. Tapos yun, pitas na panoodin ko siya offline. Hindi pa kasi uso na, hindi inabot ko yung hindi pa nasa-save offline yung mga videos. Yun, talagang avid nanonood talaga ako ng YouTube. After contouring naman the nose, uso nun ay talagang, dadagdagan pa ba natin yung contour natin sa nose? What do you think? Siguro hindi na. Tapos, to further contour my nose, I'm just going to use this kind of brush. Oo. Tapos, yun nga, sabi ko nga sa inyo, makeup is an investment. Talaga mag-i-invest ka talaga sa makeup if gusto mo talaga maging vlogger o kaya kasi syempre mahirap talagang pag makeup kasi gagastos ka talaga. Yun. So hindi ko syempre pag sisimula ka hindi ka pa naman kilala, wala kang sponsorship, wala kang mga PR. Yun yung pangarap talaga ng mga vlogger. Yan, talaga yung contour. Yan yung mga pangarap talaga ng yung mga aspiring mga content creator, yung mga PR kasi syempre you get have a free makeup pero hindi na natin siya muna. Alisin muna natin siya sa isipan natin ngayon. Doon muna ako magfo-focus on giving information, mga advices. Yun muna, doon ako magfo-focus. Yan. So, bila lang. Now, ito talagang pinaka-trademark talaga ng 2014 aside from eyeshadow, the baking talaga. So, bright talaga yung under eye. Now, ginagawa ko pa rin siya. I do bake on pa rin. I will use this Benai Luxury Powder in the shade Banana. No, I'll be using that. For me, baking is essential. Until now. So, nagagamit ko talaga siya. And then, para ma-emphasize din lalo yung contour talaga ng mukha natin. And now, ang binibig ko is yung gilid ng ilong. Lalo na mag-eyeshadow tayo. So, kailangan talaga natin bake yan. Kapag nakapag-bake na tayo, for brows naman, yung brows talaga before is sharp kung sharp. Talagang detalyadong detalyado.
Tapos before, ang ginagawa ko dati, gel liner talaga ang ginagamit kong kilay. Before, naalala ko nun is, it's the parang Anastasia Beverly Hills ang ginagamit ko. Pero as of the moment, ang gamit ko is yung Maybelline na black gel liner. Hindi ko lang mas precise yung tail ng brows ko. Blend mo lang yung front part. To add more details, nilalagyan ko pa siya ng hair strokes. Ganito talaga yung kilay ko before. Nakakalabas ko na talaga. Nakaka-cut crease kami nun, kakain lang kami sa Mang Inasal. Ganyan naka-extra talaga before. Kapag happy na ako sa shape ng kilay ko, I'm just going to use a mascara to further para i-define yung mga hair strands ko. I'm going to carve my brows using a pot concealer from Bobby Cosmetics. Yan. Sobrang mura lang din ito. Parang it cost me parang around 80 pesos. Mas maganda kasi talaga pang carve ng brows ang pot concealer kaysa sa liquid. Kasi yung pot concealer kasi hindi siya nahalo sa product. Anong makeup style yung gusto nyo? Kasi there's a lot of makeup style na now. Hindi mo natin tatanggalin yung bake natin sa mukha para kung may fallouts man sa eyeshadow, mabilis lang siyang tanggalin. No, to be honest, wala pa akong inspo for eyes as of the moment. Pero I am more gravitating more into colors kasi nga 2016 makeup. No, here in front of me I have 3 palettes. I do have here by Me Crazy by Makeup Obsessions. I also have here colors. I had here this Miss Lara Ultimate Color eyeshadow, this one. And then for shimmer I have here this one. If hindi pa kayo ganun kasanay mag-eyeshadow, just hold the brush and the end para yung pressure ng brush talaga is hindi nakatuktok dito. Para mabiblend mo talaga yung ayos ng product. Yan, zoom in ko lang, kita nyo kung anong ginagawa ko. And if you're working on eyeshadow na dekulay, it would be nice to prep your eyelids muna, no? Like me, gamit ko is yung pot concealer na nilagay ko siya sa sponge, tapos ilalagay ko siya sa eyelids ko. Just going to use this palette. No? Yan, in here, I'm just going to use this purple here. Pwede tayo mag-start guys sa unti-unti sa mga products. Para hindi yung pag-pick up natin ng products. So yun, ang ginagawa ko muna, start muna natin siya. Yan. Yan. Trust lang natin guys yung process. Dito sa look na to is yung Ube Halia makeup look. While using another brush, I'm just going to get this magenta shade. This magenta shade, tap nyo lang lagi yung brush, tapos gawin natin to, hawak lang dito sa ilalim, para tapos blend natin siya sa taas. Slowly build up the Get again the purple one, tapos reinforce lang ulit natin yung purple. Blend lang natin siya with the pink. Blend lang kayo ng blend guys. I'm going to get this lighter pink, yung baby pink dito sa palette. Blend lang natin ng konti here. Para seamless yung blending. Going to get a more darker shade of eyeshadow. Using this dark blue shade on the Makeup Obsession palette. I'm going to get this shade Idol, a super dark blue. I'm just going to get a little bit to further define the outer corner ng mata ko. Here lang, tap niyo lang. Tapos ang gagawin ko, lalagay ko lang din siya dito. Sa outer and inner corner. Yan. Tapos sweep ko lang siya. Kasi magka-cut ako ng crease, guys. I think this purple, yung eyeshadow brush na ginamitan natin ng purple kanina. Yan. Gamit lang natin siya pang blend. Now, I will be cutting the crease using that same pot concealer. Sa inyo, kung magka-cut pa kayo ng crease, kakat ko yung crease ko.
After natin i-cut yung crease, tapos ilalagay naman natin sa na-crease naman natin is itong light shade, this emotion, nakasulat dito. Emotion. Just going to put a shimmer shade. I'm just going to use this shimmer shade. Yan, itong blue one na to. Gitna ng mata ko. Here, gamitin ko na ng finger ko. Tapos after that, we have here a shimmery purple here in this rainbow palette. Gagamitin ko lang yung to blend out this shimmer shade tsaka yung dark blue natin na eyeshadow. Gamitin lang natin yung kamay. Para i-blend natin siya. Tapos, to emphasize again, I will get yung brush natin. Nakita natin ng yung navy blue. Yan, ulit natin siya dito. Tapos, nakakita ako ng light shimmer shade dito na jelly. Dito sa palette na to. Itong top part, lalagay ko siya sa eyes ko. Just make our eyes more iridescent. Tapusin ko lang yung kabilang side, tapos finalize ko lang siya, then I'll be back. After 450 years, nabuo na natin yung eyeshadow natin. Tinas off ko yung powder sa ating face. Tapos, naglagay na lang din ako ng eyeshadow sa lower lash line. Nilagay ko lang yung navy blue tsaka pink sa ilalim ng mata. Tapos, I also put on a white eyeliner, tapos mascara lang. Tapos, I pop on the largest faux lashes that I have. Medyo nahirapan akong kahanap kasi medyo itinabi ko na sila. To finish up the face, i-reinforce ko lang yung bronzer natin to bring back the color. Yan. So, diba honest talaga nung 2015 makeup, hindi sila nagpa-blush. Ang gagawin ko na lang is, just to further highlight my face, I will put on this banana shade sa Judy Doll dupe na using this powder. Lagay ko na siya sa ilan ng mata ko. Reinforce ko lang din yung mga contour natin sa maglalagay lang din tayo ng shimmer. I will just use this eyeshadow na lang, yung lightest nila dito. Maglagay na lang din tayo ng blush. Pero light blush na lang siguro. For blush, ang gagamitin ko na lang, it's yung Kissy natin, na light lang na blush. Pero may konti lang. May kulay lang yung cheeks natin. To set my face before putting on a highlighter, parang ang gagamitin ko is yung setting spray ng Asla. Shake ko lang siya. Basa pa yung face natin, maglagay na tayo ng highlighter. The highlighter that I will use is quad palette nito. Blinding pa rin. Proceed na sa lips. For lips, I'm just going to use, for lips, ang gagamitin lang natin is yung eye and brow pencil natin from Ashley Shine. Kasi magno-nude lipstick lang tayo, mas maganda. Before talaga, nung 2016, overline kung overline, so mag-overline talaga. Yan. After ko mag-lip line, kagamit naman ako ng nude lipstick. I'll be wearing this Blight Cosmetics by Caroline in the shade Pudding. Yan. Then after this, I'm just going to use the lip gloss from JMC White, Iridescent. Diba? Finalize ko lang po itong look, tapos I'll be back. And this is the final look. Thank you so much guys for watching. For more videos, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. If you do have any video recommendation or suggestion,
please comment down below. Thank you and see you in my next video.